Mayong buntag sa tanan. Akong gihawag ang tanan sa paglingkod kay ato nang sugdan ng atong programa karong taod-taod. Good morning. Alang sa dakbayan nato nga pinalangga. Asenso, Asenso, Iligano. Asenso, 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 Iligano. Bangon ug lihok na. Asenso, Iligano. Talento ipakita. Asenso, Iligano. Tuyok sa mga buhay. Sa pagkabana alang sa dakbayan nato nga pinalangga. Asenso, Asenso, Iligano. Asenso, Asenso, Iligano. Katayuan, basta't palagi inyong tatandaan. Nandito kami kasama nyo sa laban. Kung saang lugar man kayo nandiyan, nagdarasal kami sa inyong kaligtasan. Kami ngayon ang walay Wala na'y lain kang dapit nga matahong. Alam ka na tong mga Iliganon. Iligan lang mahal natong dakbayan. Atong Pinoy anan gasa sa kahit taas-an. Busa isip Iligano na ngayon lang. Utang po alang sayang kalambuan. Higante ekonomi atong ipabarog. Aron ang dakbayan mo balik sayang kabanto. Asenso Iligano, maunong lihok na. Asenso Iligano, ang talento ipakita. Asenso Iligano, bayog sa mga buhay. Sa pagpapabana alang sa dakbayan nato nga pinalangga. Asenso, Asenso, Iligano. Asenso, 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 Iligano. Bangon ug lihok na. Asenso Iligano, talento ipakita. Asenso Iligano, tuyok sa mga buhay. Sa pagpapabana alang sa dakbayan nato nga pinalangga. Asenso, Asenso, Iligano. Asenso, Asenso. Ang kalampusan dalira makaot. Kung matagsa mo tampos pakikpiso. Sa mga buhat magbukid mo manasigon. Ubang
Sa singgit, asenso iligano. Asenso iligano, bangon ug lihok na. Asenso iligano, ang talento ipakita. Asenso iligano, dulog sa mga buhay. Sa pagpakabana, alang sa dakmayan na mga pinalangga. Asenso, asenso iligano. Asenso, asenso, asenso iligano. Bangon ug lihok na. Asenso iligano, ang talento ipakita. Asenso iligano, dulog sa mga buhay. Sa pagpakabana, alang sa dakmayan na mga pinalangga. Asenso, asenso iligano. Asenso, asenso. Asenso, asenso, asenso iligano. Sa Pilipinas ipakita ang pagbabahandiano. Yeah. Asenso, asenso, asenso iligano. Nasa iyong siki, karoon na ang panahon. Duyog singgit, asenso iligano. Asenso iligano, bangon ug lihok na. Asenso iligano, ang talento ipakita. Asenso iligano, duyog sa mga buhay. Sa pagpakabana, alang sa dakmayan na nga pinalangga. Asenso, asenso iligano. Asenso, asenso, asenso iligano.
And also karong gubutag anaa karon ang atong former congressman nga mao hinungdan na Himo Lone District ang Iligan sa Dakbayan. Sa Iligan mao si Honorable Congressman Vicente Varp Belmonte.
Okay, so once again, good morning. Maayong buntag kanatong tanan mga ka-asenso. Good morning! Good morning! Okay, buot na ako'y palailaw. Kagalingon ako na si Jervin Rino Dalangin Halili. Ako ang MC host for this morning. Inubanan sa ato ang partner host from Department of Labor, mao si City Jehana. So how are you today? Of course, I'm okay and excited And I- because kasama natin ngayon ang Secretary of Department of Labor and Employment. Okay, so dili na to dugayan ng tanan karon ang kung hangyo ang tanan sa pagpanindog para sa pagkanta sa atong national anthem o pagpabilin kita sa pagtindog alang sa pagampo nga panguluhan ni Pandaw Makabangon para sa Muslim prayer o si Norafe Escorial para sa Christian prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل ربكم عدوني استقبل لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وآكيد بالنار وآكيد بالنار وآكيد بالنار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إن الله غفور رحيم سبحانك سيفنا المرسلين آمين يا الحمد لله رب العالمين. Sa mga Katoliko, sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nung amahan, Diyos ng labing gamhanan, maayong buntag kanimo Ginoo. Daghang kay salamat, Lord God, ining kabuntagon nga magyatag alang kanamutanan. Daghang kay salamat, Ginoo, sa gasa sa kinabuhi. Og Lord, nagpasalamat kami nga nakaabot gyud dinhi nga safe ang among bisita nga gipanguluhan ni Secretary Bebot Bello inubanan sa iyang mga kauban. Daghang kay salamat, Ginoo, nga nakaabot sila nga walay kakulian, Lord God. Among pangayoon, Ginoo, nga magmalampuson unta kini nga programa nga puno sa kalipay, Ginoo. Ilikay mo kami tanan sa mga disgrasya sa mga katalagman. Ginoo, nasayod kami ikaw ang pinakagamhanan sa tanang gamhanan. Kining tanan among gipagi pasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so palihog manlingkod ang tanan. O karon partner ato karon pagasugdan ang ato ang programa. So, Good morning, everyone! Kusgan pa nato, dapat natin energy. Good morning! yon nakapamahaw. So good morning, maayong buntag. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa atong tanan. And welcome to
Secretary Bello's visit and turnover of OWA and DOLE projects. Okay, karon mga igsoon, na ato karon damo tong kagalingon alang pagpasidungog sa ato ang mga nasa ato presidential table. So ato karong tawagon ang ato ang Secretary for Department of Labor and Employment mao karon ato Secretary Silvestre Bebot H. Bello III. Sir, thank you so much for your visiting. Inubanan usab sa iyang Undersecretary from, again, Department of Labor and Employment, mo si Undersecretary Renato L. Ibarle. And good morning, sir. Also, inubanan sa ato administrator sa Overseas Workers Welfare Administration, mao si Administrator Hans Leo J. Kakdak. And walay pagdapig-dapig mga kaigsuuna, mga ka-asenso, ako karong i-welcome also ang ato ang representative, ang working congressman from the Lone District of Iligan, Honorable Congressman Frederick W. Siao. Morning, Kong. Also, we would like to acknowledge also our local government unit from Barangay Luina, Biligan City. We have Kagawad, Barangay Kagawad, Memi Magallanes. In behalf of the Kapitan Regino D. Ocana. And also we have from the Regional Director for Region 10 from Department of Labor and Employment, we have Director Albert E. Gutib. Morning, sir. And also from the Bureau of Workers with Special Concern from the Department of Labor and Employment, let us give a round of applause to Director Karen P. Trevilla. And also the officer in charge for Region 10 and Welfare Office, Region 10 of OWA. We have also from Department of Labor or OSEC, we have Miss Micah Kazrina B. Cabalonga. Okay, good morning. So karon ato po ni-acknowledge ato ang mga dignitaries from the... Okay, so dili lang sila atong kauban karon, na po na atong former Congressman Honorable Vicente Barf Belmonte. Okay, yun, our former congressman. Of course, kauban po nato karong adlaw ang Vice Mayor sa munisipyo sa Kauswagan, Lanao del Norte, Honorable Evangeline Hubas. Okay, all the way from Lanao del Norte, Kauswagan. And all the way from Manila, we have here the President of Republic Cement Mindanao Incorporated, Mr. Lloyd A. Vicente. Kauban po nato karon ang entrepreneur na si Honorable Marianito Alimanya. Ang usa sa makatabang sa ato ekonomiya sa dakbayan sa Iligan, Mr. MMDA. Of course, napod ang atong gikan sa ato accredited co-partner from Barangay Bunawan, Iligan City, Honorable Efren C. Seblante. And good morning. Of course, napod atong mga kauban na rin kagalang-galang na si Major Romel Montemayor, CAV PA Executive Officer from 4th Mechanized Battalion. Okay. Naputoy kauban nga isa pa si Captain Airborne John Mangkikis, Company Commander of 51st Mechanized Infantry Company. O karong mga kaigsunan, mga ka-asenso, dili mamahimo man ang puso ng ato ang kamuntagon nga event today without the supporting staff from the Department of Labor and Employment from Regional Office. Please stand para ma-acknowledge mo guys from the Department of Labor and Employment Regional Office. Of course, dili po ni mahimong successful kung wala ang suporta sa mga staff sa Dole-10 Lanao del Norte Provincial Field Office na gipanguluhan ni Miss Criste O. Perfecto, OIC Provincial Head. Yon. Maabtikon, badasigon. Okay, sunod ang mga staff from sa ato ang OWA from Region 10. Okay, there you go. Thank you so much. Of course, napo datong very supportive staff sa Congressional Office of Lone District of Iligan City. Yon. O gini, dili gini malibuak ang maayong balita sa tibuok, no? Kung wala ang ato ang mga higala o mga good friends from the media. So, good friends from the media, palihog, lindog. Okay, kaway-kaway to acknowledge yourselves from different radio station and multimedia platform. Daghang salamat. Of course, naapod giubananta sa mga representatives and members of the Philippine National Police.
Okay, ang magbalantay sa atong kalinaw mga kalihukan. Karon also atong palakpakan ang mga membro sa OWA, ang mga benepisyaryo sa Overseas Workers Welfare Administration. Nga maugid sila nag-determine kung kisa to yung mga rightful nga tagaan nga mga benepisyaryo nga mga workers from abroad, nga diuli din right? Yes, of course. And we also have the awardees sa Safety Seal Certificate gikan sa lain-laing kumpanya sa Iligan City o Lanao del Norte. A round of applause, please. O karon ato karong hago ng mga benepisyaryo sa Dole for Integrated Livelihood Program or DILP o Kabuhayan Program. Kamoy mga budawat unya sa ilahang benepisyaryo. And the last but not the least, ang atong makit-an jud ngo na nagtingkad ang ilang mga callers, ang atong mga beneficiaries sa tupad o tulong panghanap buhay para sa ating displaced or disadvantaged workers. Ayan. Okay, there you go. Ato ang mga pinalangga nga mga benepisyaryo sa Tupad program. So anyway, sa tanan nga wala mahisgutan o mastorya, ato palakpakan atong kaugalingon sa pag-anhi o ato hatag sa ato kaugalingon alang sigarbo sa ato programa karong adlaw. Og dili na nato dugayon pa para formal na masugdan ang ato programa karong adlaw ato sugato sa masigong pakpak si Kagawad Meme Magallanes in behalf of Barangay Captain sa Luinab, Iligan para sa iyang welcome message kanatong tanan. Mayong buntag! Hinay lagi. Nakapangapi na batanan? Are you happy? And blessed? Ngausa mo sa mga benepisyaryo sa ato ang programa sa Department of Labor. Daghan kayong salamat nga isa ko sa nakakaroon dire in behalf of the Barangay Council of Barangay Luinab. Ako kamong gi-welcome tanan diri sa among Barangay Luinab. We are happy to serve you and welcome you all. And swerte po ako ngayon dahil si Sir Silvestre, yung secretary natin na si Bibot Bilyo, nakikita ko na po sa personal. Sir, good morning. At saka yung ating undersecretary na si Sir Renato Ibarli. And yung ating administrator at saka yung iba nating mga bisita ngayon, lalong-lalo na po sa ating congressman, the working congressman of Iligan City, Congressman Frederick Siao. Daghan kayong salamat kong sa imong tabang o pagpaningkamot nga kining mga benepisyaryo nato karon niya karon diri. Maayong buntag sa tanan ug welcome to this program. Thank you. Okay, ato plakpak Kagawad Meme Magallanes sa pag-welcome kanato karong adlaw. So before anything else, before I forget, we have the officer in charge from Regional Welfare Office, Region 10 from OWA. Atong palakpakan, Mr. Harry B. Bores. Okay, sorry sir, kaya naka-face shield bagod lisod kayo masahod. Anyway, so now let's proceed, partner. Okay, sige. Salamat Kagawad sa imong maabi-abihong welcome message. Karon atong na pong paminawon na message of support sa atong pinalanggang Congressman Honorable Frederick W. Siao, representative sa Lone District of Iligan City. Hello. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan. To the esteemed members of the Department of Labor and Employment, ato ang Secretary Silvestre Bebot Belio III. Pakpakan nato si Secretary. Undersecretary Renato Ibarle. Taga-Pagadian, silingan na nato. Tama ba? Pagadian. Na may taga-Pagadian din daghan. Regional Director Albert Gutib. Director Karen Trivilla. Ma'am. Trivilla. Ma'am Mika Sarina Cabalonga. Ma'am.
akong amigo, kanunay na akong dangpanan kung naay problema sa mga OFW, mga taga-iligan nga nagka-problema sa gawas sa nasod, si Administrator Hans Leo Kakdak, sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Officer in charge of the Regional Welfare Office, 10, Harry Bores. Sir. Atong mga partners, Vice Mayor Evangeline Hubas of Casuagan, Lanao del Norte, ang atuang barangay captain din sa Barangay Luinab, although kaning area technically is under Barangay Hinaplanon, pero mas dool man ta din sa Barangay Luinab nga unsa ni Barangay Hall. That's why murag naandan nga Barangay Luinab kani. Kapitan Regino Ocana, represented by Kagawad Mimi Magallanes. Ato ang kapitan sa Barangay Bunawan, Efren Semblante. Atong mga higala sa industriya sa Iligan. Atong i-mention si Sir Lloyd Vicente, ang presidente sa Republic Cement, Mindanao Incorporated. Atong mga amigo, ako nakita, ubay-ubay nga na din tubangan. Ang atong mga partner sa peacekeeping, unang-una si Kapitan Mankikis, dayon si Major Mankikis, tama ba? O si Major Montemayor. Kuyang Sir, good morning. Ang atong mga kauban pod sa kapulisan nga naakaron nag-secure sa arrival ni Secretary. Mga PNP Region 10 o PNP Iligan, may buntag kaninyo. Again, atong mga program beneficiaries, ang mga awardees nga naa dinhi karon, ug lastly, ako mga partners, mga higala na ako nga kauban sa public service. Si former Congressman Barf Melmonte, Kusgang Pakpak, og si umaabot nga Vice Mayor Dodong Alemania. Ako din mga staff sa Dole Iligan nga tulo na sila kaadlaw. Sir Secretary, nga naa dinhi nag-overtime. Naningkamot nga presentable ang atong venue para sa karong adlawang occasion nga ceremony. So again, good morning sa tanan. Iligan City is very proud and happy to be hosting this event, especially tungod ana ang atong national officials sa Dole. Rare kining opportunity nga bisitaon ta dinhi sa Iligan sa mga opisyales nga sama ni Secretary Bebot Bello. Salamat kang Secretary Bebot ug ang entire Department of Labor and Employment sa maayong paglihok sa ilahang mga programa. Sama sa ilang mga proyekto sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ug sa ilang programa sa tulong pangkabuhayan sa ating displaced, disadvantaged workers o kanang tupad nga inyong dawaton karong adlaw. Nakatabang kini og maayo sa katawhan sa Iligan. Labaw na karong panahon nga naay pandemic. Motuo ba mo? Do you agree? Luya man ni mga mudawat
kani mga naka-green, luya man kayo mutubag. Do you agree? Nanginahanglan kaayo ang katawhan o financial assistance. Karong panahon na, especially ang condition nato sa Iligan, napagani tay color coding. Naiadlaw ang mga katawhan sa usa ka barangay di ka gawas, pipila ka barangay. So limited ang atong paggawas o pagpangita o panginabuhian. Dako ang tong pagsuporta ni ini nga programa, dili lang makatabang sa katawhan sa panahon sa kalisod, maghatag usab kini og oras sa katawhan nga makalihok for more opportunities. Example, ang tupad assistance maghatag og approximately usa ka bulan nga panggastos sa pagkaon og bayronon. At least secure na ka sa usa ka bulan, anaa kay opportunity mangitag trabaho, sidelines o side jobs ug uban pang pagkakitaan. With what being said, we hope daghan pagyud kita og assistance nga madawat from our national agencies like DOLE. Especially at this time where people are hungry for jobs, we hope anaapod mga additional assistance on livelihood. Secretary, ang atong livelihood, USEC, o Regional Director, ang livelihood program nato para sa Iligan, kinahanglan po nato tutukan. No, kay daghan kay proposals nga among nadawat. Ako lang ipahibalo ni kanila, Christy, ha? Christy Perfecto, ang atong in charge sa Dole Iligan. Kaila kay kong Christy, long time ago, ako ning kauban sa opisina sa Iligan City Sports Commission. Ug usa ni sa mga aktibo kayo nga mga empleyado, no, staff sa maong opisina. So iya kong ingnan, sir, palihog ko kang secretary nga kinahanglan tag livelihood, no, nga mga assistance programs. Chris, kadungog baka Christy o nagpabungol-bungol ka lang? Busy siya, busy. O busy siya. Okay na, livelihood program, ha? Gisulti na nako. Secretary Bello, dagang salamat sa paghahin og oras nga makabisita ka dinhi sa Iligan. I wish you and the organization the best sa inyong trabaho ug sa inyong career. My office, again, is open to different partnerships and collaborations as long as makadala kini og tabang og kaayuhan sa atong lungsod, sa atong katawhan. Having said that, pasalamaton kaayo ang katawhan sa Iligan sa Dole. Tinuod kani, ma-feel kay nato nga makadawat silang tabang sa tua, dako gyud kayo ilang kalipay. We appreciate all their hard work sa pagdala og dakong tabang sa katawhan, especially dinhi sa ato ang syudad, sa distrito sa Iligan. Again, hoping for more beneficial programs in the future, og salamat kayo og may buntag sa tanan. Okay, ato nga ron pasigaw ron sa pakpak sa ato ang working congressman, Congressman Frederick W. Siao, sa imo ang maayong nga mensahe alang kanamo og sa pagdasig sa tagsa-tagsa nga mga benepisyaryo aron pagpadayon sa ilang panginabuhian. O karon mga kaigsunan, ato karong i-welcome si Honorable Renato L. Ibarle from the Department of Labor, our Undersecretary, para sa iyang pag-introduce sa ato ang keynote speaker karong buntaga. A round of applause, please. Maayong buntag kanatong tanan, mga kaigsuunan ko. Ang akong papel diri magpapaila-ila sa akong boss. Kauban nako sa Dole. Dili ni siya lisod ipaila-ila kay kamo kadaghan na kay gihigan nayon nga nakadungog kaniya sa telebisyon og nabasa
sa nagkalain-lain nga dyaryo pamantalaan. Kay kining inyong dinapit, di ba nato maingog bisita, pero higala sa dakbayan sa Pagadian. Usasab ni ka bisdak. Ilocano nga bisdak, kay Bisaya sabding dako. Kay natigulang ni nalang didto sa dakbayan sa Davao. Usa lako ipadayon, di ko na lang hisgutan ang pagyukbo sa atong mga dignitary, sa atong mga bisita sa dinhi karon. Lakip na ang mga officer sa Philippine National Police, ang bisita sa Republic Cement, akong mga kauban ng mga opisyalis sa Dole, ang inyong pinalanggan duha ka congressman nga ni asab dinhi karon. Dili ko na lang pangadlan, no? Kaya nga akong tahas mo man pagpaila-ila. Sa ako na naingon, inila ni kaayo, kay nakasilbi ni og upat ka presidente sa atong nasod nga Pilipinas. Gikan kang Presidente Cory Aquino, kang Presidente Fidel Ramos, ngadto kang Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga taga Iligan Sab, og hantod karon kang Presidente Digong Duterte, isip ka kabinete o taas nga opisyalis sa atong gobyerno. Upat ka presidente timailhan og dili malalis nga kining tawhana maayo mo serbisyo sa katawhan. Ug walay bahid sa iyang pagkatao sa pagserbisyo sa gobyerno. Kay og naay bahid siguro dili makuha sa upat ka presidente sa tibuok Pilipinas. Mao nga ako mapagarbuhon kaayo nga ang akong boss, mao kining inyong dinapit nga higala karon sa Iligan. Usa ka abogado og mao nga gibansagan kini siya nga abogado ng bayan. Kay sa diha siyang nagpractice sa Davao, kauban ni Judge Cording Baguio. Gibansagan kini anaa si Judge Baguio, ang inyong executive judge kaniadto dinhi sa Iligan. Nga abogado ng bayan, kay daghang kainig gilabanan ni adto mga kaigsuuna nato nga nadihado sa panahon sa martial law. Unya sa ako nang giingon, misaka kini nahimong Secretary of Justice, nahimong Solicitor General, nahimong Secretary to the Cabinet sa panahon sa Osaka Iligaynon, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. O karon sa panahon sa usasab kabisdak atong presidente, siya sab ang Secretary of the Department of Labor and Employment. Mapagarbuhon ako nga ipaila kaninyo, pero hangyoon ko kamo nga atong tagaan o masipa nga pakpak ang atong pinalangga, pinakabuutan, pinakagwapo, pinakamaabi-abihon nga sekretaryo sa Department of Labor and Employment, si Secretary Bebot Bello. Pakpakan na to nga kaigsuunan. Ang hirap itong COVID na ito. Hindi mo makita ang mukha ng kausap mo. Mismo asawa mo, hindi mo mahalikan. Lalong-lalo na yung girlfriend mo, hindi mo rin mahalikan. Kailan kaya mawala itong lintik na COVID na ito? Maraming salamat, Yusek Ibarle. Kay maniwala sa sinabi niya, puros atik. Ang aking minamahal na Congressman Frederick Riao,
buutan. Sa Davao, ang tawag namo sa mga parehas ni Congressman Siao, big, bright, isog, guwapo. Palakpak mo eh. Ang akong igagaw, parehas na ako ng Ilocano, Daginutan, Congressman Barb Belmonte. Parehas mi nga Ilocano. Ako Ilocano. Kay natao man ko sa dito sa layo nga lugar sa Ilagan, Isabela. Region 2. Mga full-blooded Ilocano ako. Apan ang akong kasing-kasing Bisaya. Kaya ang akong asawa, Bisaya man, taga Davao, ug duha pa. Ang usa Davaoeña, ang ikaduha, Bicolana. Oh, nangita pa ko lain Cebuana. O pa lang nga, joke lang to basig mo tuo mo. Patyon ko sa akong asawa. Gusto na akong batiin si Administrator Kakdak. Yan. Andiyan ba yung mga mga OFW? May mga ilan ba kayo dyan? Dahil mga tindig kayo, tumindig yung mga OFW. Ayan. Alam mo, dinala ko si Administrator Kakdak para magbigay sa inyo ng benepisyo. Ha? O, Admin Kakdak, magkano ba bibigay natin sa kanila? 20 for the individual and then at least 100,000 for the group livelihood. Okay. 20 daw. Pero sabihin ko kay Kadmin, gawin mo naman 30. Oh. Gawin 30 ha. Ayaw dawata kung 20. Ha? Oh, 30 yun. 30 ang dawatan ninyo. Ha? Kay dagang kwarta ni si Admin Kakdak. Oh. Ingon pa ni Presidente, kanang kwarta ni mo Kakdak, kwarta sa tao. Mo nga kinanglan, ihatag sa tao. Ilabi na sa mga OFW. Yan. Gusto ko rin papakilala sa inyo ang aming direktor sa Region 10, si Albert Gutib. Sambuangenyo yan. Ganyo yan. Gusto ko rin batiin ang maganda na kagawad ng Barangay Luinab. Yan, si Mimi Magallanes. Mimi Magallanes, MM. Parehas na Mimi, kaya ako, BB. Yan. Bebot Belyo. Yun ang aking pangalan. Ayan, nandito pa si... Sino pa nandito? Baka ay, osto. Naku, delikado. Mabuti na lang nakita ko. Si Karen Trevilla po. Siya ang may hawak ng programang Tupad. Kung hindi ka mahal ni Karen, wala kang makuhang tupad, Kong. Oo nga, kinahanglan. Ang ulitawan si Karen para madugangan ng imong tupad. Ha, Karen? May dadagdag ka ba kay Congressman? Oo. Oo. Hindi mo pa raw liniligawan, Kong, eh. Kailangan, yan ang kinakausap ng mga congressman, hindi ako. Oh, ako wala man ako dyan. Wala ako ilabot. Basta ako, pag panahon sa pagbayad, mo nang akong papel, pambayad. Pero kanang alokasyon, si Director Karen Trevilla. Kaya kayo, kung gusto nyong humingi, sa kanya kayo humingi, huwag sa akin. Ha? Ayan, si Karen Trevilla ng Bureau of Workers with Special Concern. Ayan. Nais ko rin batiin si Vice Mayor
ng Kauswagan, Lanao del Norte. Babae ba ni? Hi, Evangeline. Nakakuha ka na ba, Evangeline, ng tupad? Oh. Wala pa. Vice Mayor, hindi mo bigyan ng tupad? Ayan. Vice Mayor, 500 na benepisaryo sa imo. Okay? Ayan. O, kinsa pa ang taga nato. Ingon ni Presidente, hindi to biro ha. Ang sabi sa akin ni Presidente Bebot, yung pera ng departamento mo, pera ng tao. Huwag mong hawakan, ibigay mo sa tao kasi kailangan ng tao. Kaya kami nandito ngayon. Oh. Mahirap na, baka batukan ako ni Presidente Duterte kung hindi ko pamigay yung pera ninyo. Kaya kami, umiikot kami para iparating sa taong bayan ang ayuda galing sa ating gobyerno. Ha? Kaya kayo po, kayong mga benepisyaryo, kakamong makadawat karon, huwag kayong magpasalamat sa akin. Kasi yung pera na ibibigay namin, pera ninyo. Ha? Pera ninyo. Kaya ako, ang pakiusap ko lang sa inyo, akong ang iyon kaninyo, pagdawat ninyo sa kwarta, yung pera na niyan, alagaan nyo. Ha? Alagaan nyo. Magkano ba ang minimum wage dito, Karen? 355 pesos per day. Nagtrabaho ka ng 10 araw, 3,550 pesos. Tama? Kaya 3,355 pesos. Yan ang matanggap nyo ngayong araw na ito. Pag natanggap nyo yan, yung 3,000, alagaan nyo. Ibili nyo ng bigas, ibili nyo ng gulay, ibili nyo ng medisina kung kailangan ng pamilya ninyo, pambayad ng matrikulasyon, yung 3,000 na yan. Yung butal, 355. Pwede ng pangtungit yan. Kalipay po, pang diversion po na. Kaya para maligaya naman kayo. Ha? Eh ako, yan lang ang ginagawa ko. Sa Sabado, kung wala akong trabaho, tungit. Matalo ako. 5,400. Malaki pa lang matanggap nyo. Kaya 15 days pa lang inyong trabaho. So 15 days, ang inyong sweldo karon 5,475. Kaya pala, kung hindi sila nagpalakpak kanina kasi trabi ko 3,000 lang eh. Yun, 5,475 ang inyong madawat karong adlaw. Yung 5,000 para sa nesesaryo. 475 ang kalinga ba? Kalingaw. Tungit ka. Inom ka gamay nga tuba. Ano ba? Kaya lisod man po kung puros man ang seryoso. Kinanglan po, enjoy life. Enjoy life. So, yun po ang aming punta dito. Nagpapasalamat ko kay Congressman Frederick Yao. Napakasipag ni Frederick. Pasalamat kayo, meron kayong congressman na ganyan. Walang ginawa kundi manghingi ng tupad para sa kanyang mga kababayan. Yan ang tunay na congressman. May pagmamalasakit. May paggugma sa iyang mga kaigsuunan. Kaya kung baka gusto mo mag-mayor, bagay siguro sa iyo mag-mayor. Nasa iyo yan. Kasi masipag eh. Alam mo yun ang kailangan natin mga leaders, yung masipag. Bihira yung ganun na congressman. Tatawagan ako. Bebot, Sek Bebot, yung tupad ko. Marami akong kababayan na walang pera. Nangangailangan ng tulong. Padalan mo naman ako ng tupad. Ganun. Yan ang mga klaseng congressman na talagang may pagmalasakit at pagmahal sa kanilang mga kababayan. Hindi yung naghihintay lang kung may darating. Siya,
Porsigido. Biro mo ang alokasyon niya, 30 million lang. Pero sa kakakulit sa akin, sumobra ang kanyang alokasyon. Kanina naman, humihingi na naman. Pagkaganyan ang isang leader, paano mo tanggihan? Dahil alam mo na yung hiningi niya para sa kanyang kababayan. So, congratulations, Congressman. Ayan. Yung aking pinsan, di masipag din yan. Masipag. Yun lang ha. Pinsan, huwag ka nang masyadong kuripot. Yung kami mga Ilocano, mga daginutan. Daginutan yun, mga Ilocano. Pero buutan po ni si Congressman Barb Belmonte. Sana yung class, yung ano ko, barkada namin. Yun! Kilala nyo ito? Ito si Judge Baguio. Alam nyo yan ang buhay niya. Noong kami ay nasa Davao, kami ang abogado ng mga Alcantara. Kami ang abogado ng Alcantara. Kasama ko yung BIR Commissioner ngayon, si Dulay. Ako. Ayan, si Judge Cord Baguio. Suguunon na mo. Suguunon. Cord. Ito, sulat. Dalin mo. Cord, bilan mo kami ng merienda. Cord, hanapan mo kami ng date. Yun ang trabaho niya noon. Anong nangyari? Sa sipag niya, sa pagsisikap niya, naging batikang abogado. Yan ang naging judge. Kung may medyo lang masipag sana, naging justice yan Kaya lang, ayaw niyang umalis sa Iligan. Dito na raw gusto niya. Siguro may girlfriend dito. Ayaw na niya ma-promote. Wala akong magawa. Sabi ko, Court, gusto mo ba mag-Court of Appeals Justice? Ayaw na. Sa Court of Appeals, puros mantigulang. Diri sa Iligan, dagang guwapa. Siyempre. Yun ang gusto niya, yun ay kalagayan niya. Pero yan, si Cord Baguio, simpleng tao, gikan na sa mga pobre. Wala pang tuition, sa iyang sweldo lang. Self-supporting. Ganyan kayo mga taga-Iligan. Dapat marunong kayo magsikap. Dapat marunong kayong magtiyaga, magpakahirap para makamit ninyo ang inyong magandang kinabukasan. Ayan po. Mga minamahal kong taga-Iligan, Lanao Norte, maraming salamat at kahit papano ay nakaharap ko kayo. Nung ako'y abogado pa, madalas ako rito. Kasi kami ang abogado ng Iligan Cement. Aming kliyente si Tommy Alcantara. Pumupunta ako rito. Pag nandito ako, magpapakain yan, magpapainom yan. Ang dami-daming kasamang mga gandang babae. Kaya palagi ako dito. Palagi. Pero yung mga babae hindi taga-Iligan. Hindi taga-Iligan, galing ng Cagayan de Oro, galing ng Cebu, ganon. Ganon si Tommy Alcantara. Kami ang abogado ng Alcantara ng araw. Kaya, mga minamahal kong mga taga-Iligan, alam nyo, Iligan, ako taga-Ilagan. Ilagan City at saka Iligan City, magkapatid. Kambal yan, kambal. So, yun lamang po, yung konting ayuda ng gobyerno, sabi ko nga, pera ninyo yan, huwag po kayong magpasalamat sa amin. Magpasalamat kayo sa inyong sarili. Kasi pera ninyo yan, sana alagaan nyo yan. At isang bagay lang aking hilingin, mga kaigsunan, nabakunan, nabumutanan? Kamutanan, nabukunan. Ang mga nabakunan, taas kamot. Sus, dagang pa di ay walay bukaw na diri. Delikado ta. Taklog tagnaom. Katong magpabakuna, taga-takamog, 10 days, katong, 10 days ba? 20 days, tagahanta mo, o 20 days. If in 20 days, sa loob ng 20 days, makakuha kayo ng 2 bakuna, bibigyan ko kayo ng bisikletang pang negosyo. Ayan,
Kaya ayan, magpabakuna na kayo. Oh, huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Pag may bakuna, pabakuna agad. At huwag kayong mamili. Ay pagpili, pare-parehas ang bakuna. Kana si Yusek Ibali, ingon niya, ang gusto na ako, Pfizer. Kay parehas na sa Viagra. Ingon niya, ayaw pagtuon niya na. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, pare-pareho yan. Puros na mga vaccine. Makatabang na kontra sa COVID-19. So yan ang aking konting hangyo kaninyo. Mahimo yun, magpabakuna na mo. O daghang salamat ug mayong bantag sa inyong tanan. Once again, everyone, Secretary Bebot Bello. Daghang salamat, Secretary Sylvester Bebot Bello III, sa imong very empowering o very inspiring nga message. Karon dili na ta magdugay-dugay, ato na ipadayon ng atong programa, bahin ining kalihukan. Ang pag-turnover sa mga lain-laing proyekto gikan sa OWA ug DOLE. Okay, so ato karong pagasugdan nato kining pinaagi sa pagtawag sa mga benepisyaryo sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA under sa programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program or BPBH. Ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program or BPBH, usa sa kapackage sa livelihood support assistance para sa mga OFW na nawad-an og trabaho aron makahatag og immediate o direktang kahupayan sa kantidad na dili mulapas og 20,000 ka pesos isip pagsugod og dungag nga kapital alang sa proyekto nga panginabuhian. Akong gihangyo si Honorable Sylvester Bebot Bello III sa paghatag sa mga OWA Livelihood Grant na pag-asisa ni Hans Leo J. Kakdak, OWA Administrator, Honorable Frederick W. Shaw, Representative Lone District of Iligan, Director Karen P. Trivilla, Director for DOLE BWSC, Director Albert E. Gutib, DOLE Region 10 Director, ug Harry Boris, OIC Regional Welfare Office. Okay, hangyo na ato ang ato bahalang doon nga Congressman inubanan sa ato ang pinangga nga bisita karon mga panahuyang pagdangala nga mao si Secretary Sylvester Bebot. Paganisan ko mga alang sa pagtulong sa ato ang mga ayuda o senaryo sa ilahang dawaton. So iyaw hapon ang mga beneficiaryo sa pag-adwa. Ang pagdawat sa ilahang mga cheque, andam sila nga mag-take picture, no? For a moment, sa dayon sa susunod. So una ngayon kita sa BPH program, Balik Pinas Hanap Buhay Program.
mao si Mr. Agustin S. Pinkian nga mudawa sa kantidad ng 20,000 ka pesos. Picture sir, picture. Para na ebidensya, ayaw mo kalimot sa yung picture para na ebidensya nga mahatag yun yung kwarta. Tanawan ni President Duterte. Okay, guys, salamat. At sumunod, Mr. J. L. Tumapoy, mudawa sa maong kandidat nga 20,000 ka pesos. Sama nyo sa laban, kung saang lugar man kayo Okay, picture nandyan, ta, Sir Jay. Yan. nagdarasal kami sa inyong kaligtasan. Malayo man kami Okay, dengan salamat. Sumunod, mao kani si Mr. Hamil M. Toroy nga mudawan usab sa 20,000 ka pesos. at bilib sa inyong katapangan. Magkikita tayong muling magkakasamang magyayakapan. Oh, kami kasama nyo bawat Last, mao kayo si Mr. Clyde D. Galiosa nga mudawan usab sa 20,000 ka pesos. kaya natin ito. O kini mikabat sa 8 ka mga benepisyaryo ang pinagi sa Balik Pilas Balik Hanap Buhay program nga kini ni kandidat og 140,000 pesos. Ang sunod nga award para sa OWA mao ang Educational and Livelihood Assistance Program or ELAP nga adunay usa ka benepisyaryo. Ang Educational Livelihood Assistance Program or ELAP usa ka scholarship ug livelihood grant alang sa mga benepisyaryo sa mga miyembro sa OWA nga mipanaw na. Basta't sama-sama tayo. Duhaini P. Sarilama sa paganhi diri sa tunga para magawat sa scholarship or livelihood grant sa kantidad ni 10,000 pesos. Magkikita tayo muli Okay, magkakasama. there you go. Congratulations, Miss Duhaini Sarilama. By the way, guys, we are live at 96.7 Friends Radio, and we are also live at sa ato ang Halangdong Congressman na Facebook page, Frederick Xiao Facebook page. So please share and like the video live. Thank you so much. Kami kasama nyo, bawat Pilipino. O karon magpadayon usab kita sa usa ka programa sa OWA, ang OFW Dependent Scholarship Program or ODSP nga adunay isa ka benepisyaryo. Ang OFW Dependent Scholarship Program or ODSP usa ka educational assistant na sa kantidad nga 20,000 ka pesos matag school year alang sa kawalipikadong dependent sa usa ka aktibong miyembro sa OFW nga gasweldo dili mulapas og $600. Akong gihangyo si Mr. Yaser P. Limpaw sa paganhi diri sa tunga para modawat sa scholarship or livelihood grant sa kantidad nga 10,000 pesos. Ayun, palakpakan nato ato ang only beneficiaryo ng ining programa si Mr. Yaser P. Limpaw. Ang OWA dunay usa programa na tulong pangkabuhayan para sa pagunlad ng samahang OFWs o ang ginatawag na Tulong Puso. Ang tulong pangkabuhayan para sa pagunlad ng samahang OFWs or Tulong Puso, usa ka one-time financial grant assistance na gipatuman alang sa mga OFWs para madasig na magtukod, magpanindot o magpahiruli og livelihood organizations. Alang kini sa mga OFW na nagtinguha na dili na mo abroad pagbalik. Akong gihangyo ang representative sa OFW Food and Processor Association na si Jeremiah Beltran o Edna May Lorenzo sa paganhi diri sa tunga para modawat sa livelihood grant sa kantidad na 125,000 pesos. Yon, congratulations sa ato ang beneficiaryo sa OFW Food and Processor Association.
Okay, daghang salamat sa ato benepisyaryo sa OWA o sa ato mga pinalanggang bisita. O karon mga kaigsunan, karon ato na karong ipasigarbo ang ato ang Safety Seal Certification. Karon magsugod na ta og pag-award sa Department of Labor and Employment Programs o Projects. Okay, sa DOLE Programs and Projects, may I request na magpabilin si Honorable Silvestre Bello III sa paghatag sa DOLE Safety Seal of Certification na pag-aasisahan ni Honorable Renato L. Ibalia, our DOLE Undersecretary. Inubanan ni Honorable Frederick W. Xiao, the representative of Lone District, Iligan, together with Director Karen P. Trivilla, Director of DOLE BWSC, o ang Director Albert E. Guti from Department of Labor, Region 10 Regional Director. O gining puntuha, pagasugdan na nato ang paghatag o pasidungog sa mga awardees sa DOLE Safety Seal Certification gikan sa laing-laing kompanya dinhi sa Dakbayan, sa Iligan, sa Lanao del Norte. Ang Safety Seal Certification usa ka voluntaryong sertifikasyon nga nagpamatuod ng usa ka establishmento nagasunod sa minimum na mga sumbanan sa kahingsog sa publiko na gitakda sa gobyerno o gagamit og contact tracing uban sa Stay Safe Act. Ang Safety Seal Certification is a voluntary certification scheme that affirms an establishment is compliant with the minimum public health standards set by the government and uses or integrates its contact tracing with Stay Safe Act. Akong gihangyo ang representative sa Mabuhay Vinyl Corporation, usa ka manufacturing industry sa paganhi diri sa tunga para modawat sa DOLE Safety Seal Certification, represented by Mr. Noel Abanyo, Assistant Vice President for Manufacturing, and Mr. Mark Christian Diao, RNF Union President. Okay, congratulations Mabuhay Vinyl Corporation for following the safety of our employees and to each families. Daghang salamat sa inyong pagpadayon sa pag-amping kanila. O karon ato ang tawagon ng ato ang also a manufacturing company, no other than from the Pilmico Food Corporation, represented by Engineer George Dormitorio, the Quality Health Safety and Environment Manager. Inubada ni Engineer Gian Carlo Luisma, the Safety Officer. Okay, let us also welcome from Lanao del Norte Electric Corporation Incorporated or LANECO, Ms. Zenaida M. Fabuban, OIC, and Ms. Beverly Marie C. Cabahog, MBA, OIC in Institutional Service Department, another power utility industry. Okay, congratulations Lanao del Norte Electric Corporation or LANECO for your safety seal ala sa pagpadayon sa pag-amping sa inyong mga empleyado o sa mga banay niining mga pamilya o sa mismong komunidad. Congratulations. Okay, so next to receive the safety seal mao karon ang ato ang Petron Corporation nga representahan ni Mr. Andre Antonio B. Enteria, the Terminal Manager, also from a utility company. Congratulations, Petron Corporation. Another industry to receive their safety seal from Republic Cement Mindanao Incorporated, another manufacturing industry to be represented by their president, fresh from Manila, Mr. Lloyd A. Vicente, and Mr. Darwin S. Magpili, VP in Operations and Plant Manager.
Okay, once again, congratulations, Republic Cement Mindanao Incorporated, for your continuing following the standard protocol and continuing for the safety of our employments and its families in the community. Congratulations for your Safety Seal Award from the Department of Labor of Employment. Okay, and next to receive a manufacturing company, we have our very own UTech Pulp Incorporated from, okay, here from Iligan City, okay, to be represented by Mr. Albert Manasque, the mill manager, together with Mr. Jose Q. Avanzado Jr., the safety manager. Let's give them a round of applause, please. Ito yung mga proud na mga head ng UTech Pulp because they have a very nice safety record with 0 casualties. Ito yung maganda sa kanila dyan right? Thank you so much. Congratulations, UTech Pulp, for continuing your service for the safety of our employment and their families. We also have another establishment, the Iligan Light and Power Incorporated, to be represented by Ms. Wela L. Viledolid, the Division Manager Finance and Administration, and Mr. Danilo C. Bagtasos, Group Manager in Transmission and Distribution. Another establishment from the power utility industry. Okay, congratulations, Iligan Light and Power Incorporated, or ILPI, for continuing the service of protecting the employees of their company and its families in the community. Congratulations on your safety seal. And also next, we have a manufacturing company, no other than congratulations to Bright Export Manufacturing Corporation, represented by Engineer Zackerson Sido, the Acting Safety Officer. Congratulations and security. Okay, congratulations, Uranic Sport Manufacturing Corporation. And we have the last but not the least, E&K Ventures, another from manufacturing industry, represented by Mr. Marion Gio Piong, General Manager, and Pauline Zia Piong, Chief Finance Manager. Okay, congratulations, E&K Ventures, for always continuing and protecting the lives of our employment with this pandemic, and for protecting their families in the community. So congratulations, E&K Ventures. Og sa 9 ka kompanya ato garon tagaan sa masigarbong pakpak alang sa ilang makanunayon nga pagpabilin diha sa pagsunod sa protocol alang pag-alaga sa ilang mga empleyado o sa matagsa-tagsa nila kapamilya. And now we are going to proceed to the Dole Integrated Livelihood Program, or DILP, or Kabuhayan Program. Ang Dole Integrated Livelihood Program, or DILP, or Kabuhayan Program, kay usa ka programa sa Dole nga gahatag tabang alang sa paglambo sa kapasidad sa panginabuhian o negosyo para sa mahuyang o vulnerable o marginalized workers. Ang pag-implementar sa kiini mga livelihood projects kay dili mahimo kung wala ang atong himsog o active kaayong accredited co-partner. Sila ang atong katabang sa pag-monitor sa mga livelihood projects aron mapalambo o aron makatabang og pag-ayo sa atong mga beneficiaries. Sa puntong kini, akong gihangyo ang atong accredited co-partner ACP na Paglingkawas Women Federation or PALFED, represented by Ms. Blenda Desierto, ilahang CEO, Ms. Antonia L. Padilla, and ilahang treasurer, and Ms. Maria Fe M. Luba, ilahang auditor, diri sa tunga para mudawan sa DILEP Livelihood Assistance nga cheque worth 3,783,235.50. Sulod ani nga livelihood assistance, aduna kitay mahatagan nga 100 individual nga starter kits ug 8 nga group projects. Mag-award po kita sa individual projects. So individual project types of beneficiary. First, we have the informal economy.
So karon mga kaigsunan alang sa individual projects na adunay 35 ka benepisyaryo gikan sa informal economy. Akong gihangyo ang mga representative na si Rose Ann Jimeno sa pagdawat sa Certificate of Entitlement para sa starter kit na nagkantidad og 700,000 pesos. Ang Certificate of Entitlement gaingon Department of Labor and Employment Lanao del Norte Provincial Field Office presents this certification of entitlement to the 35 for informal sectors located at province of Lanao del Norte with individual starter kits amounting 700,000 pesos only. The certificates entitles the involvement of above mentioned organization to avail the DILLEP or DLEP livelihood program subject to the submission of complete documentary requirements and usual evaluation and approval of the provincial and regional project evaluation team. Given this 23rd day of September 2021 at Luina Gymnasium, Iligan City, undersigned Albert E. Gutib, the Regional Director for Dole Region 10. Okay, we have also another type of beneficiaries, the farmers. Same citation ang ihatag po alang sa individual project na dunay 62 ka beneficiaryo para sa mga farmers o mag-uuma. Okay, so also we would like to ask our beneficiary for former rebels. So please, okay, palihog ko og saka mga farmers nato nga beneficiaryo ubanan sa ato ang former rebels. To all the former rebels karon gihawag nato ang ato ang kung kauban sa Atong representative 4th sa Mechanized farmers, Battalion. Mr. Falcon Bangkol. Kauban si Captain Elgorn John P. Mangkikis, ang ating PA of 51st Mechanized Infantry Company. Farmers, apil ang farmers guys. Apil. Uban na ang farmers, okay? Ang farmers, nga mao nga ron si Mr. Falcon Bangkol. Ang ato ang former rebels. Okay, so this because of the time constraint, ato na lang usahon ang ato ang pagtawag sa palihog ko sa mga beneficiaryo sa ato mga kauban nga mga farmers from the different barangays here in Iligan City and also ato ang mga former rebels. And of course, we also have our recipients for the group project with the citation of Department of Labor and Employment, Lanao del Norte Province. Okay, we have here the Claro M. Recto Fisher Folk Organization with their Bangus Fish Cage and Culture worth 200,000. We have Kulambugan Developers or MPC Codemco with the Rice and Corn Wholesale Retailer worth 200,000 pesos. Lanao Norte Processors Federation or LANPRO with their Binisayang Kakanin worth 300,000 pesos. And also we have Kalanganan Ace Woman and Sustainable Livelihood Association amounting of their project 100,000, the Community Mini Mart and Rice Trading. Panguluhan na inubanan ni Rose Mina OTR, the President, inubanan sa Secretary Zalayda OT and Treasurer Almira Dimaraw. And also we have also Paglingkawas Simbuko Woman Association sa ilahang Tilapia and Milk Project Pena Production nga nagkantidad og 300,000 pesos. Karon pagadawaton silang Barangay Captain Edwin Malacaste, inubanan silang chairman sa project sa si Mr. Alani Madrid. Okay, napunta inubanan sa ato ang mga asosasyon Kulasihan Fisher Folk Association Kufa amounting 300,000 sa ilang project nga Floating Cottage. We have also Pili Farmers Association sa ilang project nga Salabat or Mary Processing na nagkantidad og 100,000 pesos. And last but not the least, mao ang Kauswagan Hog Racers Association nga mudawat sa kantidad nga 300,000 pesos sa ilahang swine and hog racing production. And kining individual projects nga ilang gihatag nagkantidad og 1.8 million pesos. Atong palakpakan ang ato ang walo ka mga beneficiaryo sa ilahang pagkabuhayan and livelihood program. So kini ampingan kini nga kwarta angay natong palambuon. Saghang salamat mga ka-asenso.
karon mo prosita sa tupad or tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers. Alang sa programa nga tupad or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers, aduna kitay 1,595 beneficiaries ang mudawat sa kantidad na 5,475 matag usa para sa 15 days work period na ilang gitrabahuan. Total amount of 9,396,345 pesos para karong adlaw, aduna lang kitay 209 ka beneficiaries tungod sa IATF protocol. O karon mga kagsuna, hectic gyud atong schedule, mapabilin mo sa paglingkod kay ngaron sa iyang pagpaningkamot ang ato ang pinangga nga panauhing pangdangal nga mao si sekretary Bebot, mauna lay muduol kaninyong tanan para pagdunol o paghatag sa mga beneficiaryo para dili na ta mataas ang time sa pagtindog o sa pagpicture. So, palihog paglingkod ng tanan, giawhag lang nato si Secretary Bebot, inubanan sa ato mga opisyales sa pagdunol o paggiya. Inubanan sa ato ang Department of Labor and Employment para paghatag gayud sa mismo nga mga beneficiaryo dinhi sa ato ang programa karong buntaga. So akong gihangyo karon, akong gihangyo ang mga beneficiaryo sa maong mudawat sa 5,475 gikan sa dole. Mao gayud una si Vicky S. Naranjo, a farmer from Barangay Mandulog, Iligan City. Sa ubos lang tayo, ubos. Inubanan ni Telma A. Balanding, ni Bara T. Susan, Uso P. Palawan, Nemeline Kogay. Talarok, Lidivina Romapa, Belinda Lopez, Elma Ebon, and Hasmin Cabaro. Kaya natin ito. Kami kasama nyo, bawat Pilipino. Nagkakaisang iligtas, mahal nating Pilipinas. Kaya natin ito. Kaya natin ito. Okay, naman kita sa ato ang ulahing banay sa atong programa sa paghatag niini. But dili gayud kita una mo lakaw kay aduna kitay press conference alang sa ato ang mga bisita, alang sa ilang pagpasigarbo sa ilang mga programa o angay nilang hatag kanatong tanan. So daghan mga pangutana andaman ninyo alang kini sa mga pagtubag unya sa inyong mga pangutana. So natay press conference together with our friends from the media. So giawhag ang tanan sa pag-andam sa imong silang kaugalingon ug aduna mo'y mga pangutana alang sa atong departamento sa Department of Labor of Employment. Daghang salamat. Kung saang lugar man kayo nandyan, nagdarasal Check in. sa inyong kaligtasan. Malayo man kami, kayo naman ay nasa puso't isipan. Kami po'y humahanga at bilib sa inyong katapangan. Magkikita tayong muling magkakasamang magyayakapan. Oh, kami kasama nyo, bawat Pilipino. Nagkakaisang iligtas, mahal nating Pilipinas. Kaya natin ito. Kaya natin ito. Okay, so ato karong ipahiluna ato mga beneficiaryo alang sa ilang pictorial taking. Okay, pakita yung mga nadawat nga sobre ang isip ebidensya na nakadawat gayud kamo sa inyo ha mga benepisyo. Kaya natin ito. Sa inyong katapangan, kami ay nabuhayan. Okay, so karon ato karong palakpakan ang ato ang panauhing pangandagal nga mao si Secretary Silvestre Bebot H. Bello III. Sir, amo kang giawhag sir ani sa tunga alang pagdawat nining maong humble token nga ihatag kanimo. So partner, let's go. What's the citation please? Okay, so to be represented by Honorable Frederick W. Shaw to present the token of appreciation to Secretary Sylvester Bebot Bello III. Kami kasama nyo, bawat Pilipino. Nagkakaisang iligtas, mahal nating Pilipinas. Kaya natin Ako daw basahon ang mensahe. Walang kukunin. kaya natin ito. Dear Secretary Silvestre Bebot Bello III, as a sign of gratitude from the people of Iligan City, Mahal nating Pilipinas. Kaya natin ito. Daghang salamat
Kong. Guwapo kayong souvenir. I will treasure this with all my heart and all my soul. Daghang salamat. Magkikita tayong muling magkakasamang magyayakapan. Oh, kami kasama. Okay, so let's give a resounding round of applause to our beloved Secretary Silvestre Bebon H. Bello III, our Department of Labor and Employment Secretary. Inuban na sila mga Undersecretary and staff. Daghang salamat kaninyong tanan. So, karon mag-picture sila sa inyo ha guys. So please settle back and relax kay si Secretary Bebon mo tuyok sa inyo ha o maghatag sa iyang pasalamat kaninyo sa pag-attend karong higayuna. And that ends. Daghang salamat sa tanan ninyong itunga sa atong aktibidad karong adlaw. Congratulations and wishing you all best of luck. Okay, so daghang salamat kami muingon kanunay pag-amping sa inyong kagalingon. Keep safe everyone. God bless og maayong adlaw kaninyo tanan. Asenso Iliganon. Ang payout nato para sa tupad kay musunod pagkahuman sa press con ni Secretary Bello. So aduna kitay pahimangno nga aduna kitay press conference nga musunod apan niining paghuman sa atong programa alang sa inyo mga pangaputana o mga concerns angay gayud kini ninyo idulog panahon sa press conference kaya naa kayo nato ang mga pinalanggang mga bisita gikan sa Department of Labor para ma-address gayud kana ang inyong mga problema at para matagaan og solusyon. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.